Huwag na tayo maglokohan dito. Again, you're lying. Because the real reason why you did bail out, because you want to be detained doon sa PNP Custodial Center. Again, you're lying. Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa peso, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, di nyo tinutulungan, yung mahihirap, di nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Congressman Pascual? Yes, thank you, Mr. Chair. Kay Mayor Alice. Alam mo, Mr. Chair, nakatutok ako dun sa Senate hearing, andun si Mayor Alice. Magbuhat kaninang alas 10 ng umaga, andito tayo hanggang ngayong oras na ito. Palagi natin nadidilig sa kanya yung right to invoke self-incrimination. Ito na ang pagkakataon para magsalita si Mayor Alice. At naniniwala ako na si Mayor Alice, hindi tayo lolokohin. At naniniwala ako, Mayor Alice, na pag nagkaroon ng executive session, hindi lang yung nagbibigay sa'yo ng death threat ang sasabihin mo sa amin kung sino ang nagpaalis sa'yo, kung sino mga public official na yan ang kasabot mo para umalis ng bansa, kung sino ang mastermind ng Pogo, kung sino ang mga high-ranking official ng PNP ang naka-payroll sa Pogo, kung sino ang mga politikong nasa likod ng Pogo na yan. Mayor Alice, huwag mong sayangin yung pagkakataon na ito. Naniniwala ako, matalino kang babae, mahal mo ang bayan ng Bamban, pinaghirapan mo kung ano man ang meron ka. Walang sino man na makatutulong sa'yo kung hindi kami mga congressman nandito. Pasensya na sa mga abogado mo. Sa amin ka makinig sa pagkakataon na ito. Kung ano yung nararamdaman ng puso mo, yun ang sundin mo. Huwag mo munang paingin yung dalawang abogado sa kaliwat kanan mo na yan. Mayor Alice, are you willing to reveal everything kapag pinibigyan tayo, Mr. Chairman, ng executive session? Your Honor, if ever po mapagbigyan po ako ng Mr. Chairman po para sa executive session, sasabihin ko po lahat ng totoo at walang kulang, walang dagdag po. Yung mga akusasyon po na sinasabi po nila na marami po ako alam sa ganito, yung mga hindi po totoo, wala rin po ako talaga masasabi. Ang masasabi ko lang po kung ano lang po yung alam ko po. Without naming names, Alice, ano yung sasabihin mo sa amin? Paki-enumerate mo lang kung ano yung sasabihin mo para mapag-isipan namin kung ikaw ay karapat-dapat mabigyan ng executive session. Ano yung sasabihin mo sa amin? Anong mga ibubunyag mo sa executive session? Mr. Chair, ano po yung question po na alam ko pong sasagutin ko po lahat. Halimbawa, tanungin ka ngayon ni Congressman Pascual, sinong opisyal ng PNP o ng local government ang tumulong magpataka sa'yo? Your Honor, wala pong local government, wala rin pong PNP. Okay, please proceed, Congressman Pascual. Alam mo, Mayor Alice, ano ang karapatan ng mga foreigner na patakasin ka dito? Ano kapangyarihan nila dito para itakas ka? Napaka-imposible naman yan na walang local official na kasabwat ng pagtakas mo. Your Honor, dahil wala naman po talagang ako nakausap para sa pag-alis po namin, kaya hindi rin po ako pwede mag-fabricate din po. Wala kang nakausap? Sino ang kumausap sa mga local official dito?
Your Honor, isang tao lang po kausap ko po, pero wala po akong kausap na any local po. Sino yung isang tao na yung nakausap mo, Mayor Alice? Your Honor, yan po yung sinasabi ko po na ayaw ko pong sabihin po sa public. Foreigner ba yan o Pilipino? Yung kausap ko po, foreigner po. Wala nga mangyayari pagkakaganyan. Okay, so we all agreed that we will not grant her an executive session. So unless there are other questions related to Pogo, you may continue, Congressman Pascual. Thank you, Mr. Chair. Mayor Alice, nung ikaw ay nasa Indonesia na, ano ang plano mo? Tuloy-tuloy ka na ba na magtatago habang buhay kung hindi ka nahuli sa Indonesia? Your Honor, babalik po. Babalik ka. Ulitin ko yung tanong ko sa iyo kanina. Kung hindi mo sinagot yung tanong ko kanina kung sino ang nag-convince sa'yo para umalis, tatanong ko naman sa'yo, sino ang nag-encourage sa'yo para bumalik ng Pilipinas? Your Honor, sarili ko po una at after din po na makuha po si Sheila, nag-isip na rin po ako talaga. Alam mo, Mayor Alice, sa lahat ng tumakas, sa lahat ng nahuli na nagtatago, ikaw lang ang nakita ko na masayang-masaya ka, nakangiti ka, relax na relax ka. Pwede bang sabihin mo sa amin anong tunay na reason, anong tunay na dahilan, bakit gano'n ang reaction na nakikita ng buong Pilipinas sa'yo? Your Honor, ang masasagot ko po dyan, yan po yung pinaka-love language ko po sa mga pamilya ko, sa mga tao nagmamahal po sa akin, to tell them po na okay po ako. Yun lang po, a jolly person lang po ako. Pero kung sa hirap po, sobrang hirap po yung pinagdaanan po. Please wrap up, Congressman Pascual. Okay. Thank you, Mr. Chair. Konti lang itatanong ko. Karamihan ng gusto kong itanong ay naitanong din sa kanya buhat kaninang umaga. Ang isang tanong ko sa iyo, Mayor Go, sinabi mo kanina na undecided ka pa sa pagtakbo mo this coming local election. Kung ganon, may chance na lubaban ka uli ng mayor? Your Honor, sa ngayon po, hindi po yan, wala pa po akong naiisip about that po. Hindi mo kayang sagutin ngayon na ayaw mo na ng politika at hindi ka natatakbong mayor ng Bamban Tarlac? Your Honor, hindi ko pa yan iniisip po talaga. Okay. Thank you po, Your Honor. Huling tanong na lang. Kanino pa sinasabi na kaya hindi ka masagot dahil nasa korte na ang kaso? May tanong ako sa iyo. Ano yung kaso na nakasampa na sa iyo ngayon na nilabasan ka ng warrant of arrest? Meron na ba? Your Honor, meron po. I have 8 pending cases po in the court po ngayon. Ang nilabas po nila ngayon na for bail po ay ombudsman. Itatanong ko talaga sa iyo, bailable. Meron ka bang non-bailable case ngayon na nakasampa sa iyo? Meron din po. Non-bailable? Non-bailable po, DOJ, human trafficking. Lumabas na ba ang decision? Hindi ko pa po nakuha po yung documents po doon. So hindi pa lumalabas. Lahat ng kasong nakasampa sa iyo ngayon, Mayor, ay bailable. Tama ako? Ang alam ko po, nasampahan na rin po ako ng human trafficking po. Yes, sinampahan ka pero wala pang decision doon. Ang tinatanong ko, yung mga nakasampang kaso sa iyo ngayon, bailable lahat, hindi ba? Your Honor, alam ko po yung sa human trafficking po sa Pasig may decision na po. Lumabas na ang warrant of arrest? Okay lang po, Your Honor. Non-bailable? Consult ko lang po. Tanong ko lang po sa lawyer. Mr. Chairman, short interjection ng Alice Go, you're not answering the query of the good congressman. At tinatanong niya, yung kaso mo na nakadetain ka. Anong kaso mo? Bailable ba o hindi? Bailable, tama? Yung sa ombudsman po. O bailable. Ang pangalawang tanong ko sa iyo, bakit hindi kayo nagbe-bail? Bailable pala. Your Honor, hinintayin din po namin yung lumabas po yung isang kaso po.
You're not answering the query. Bakit hindi kayo nag-bail? Magkano bang bail ban supposedly? Magkano? Mr. Chair, okay lang po. Tanong ko lang po sa lawyer. Tanungin mo, magkano bail ban, Mr. Lawyer? Magkano? Mr. Lawyer, magkano lang? Magkano bail ban? 190 po. Magkano? 190,000. 190. 190? 180,000. 180,000 and then you didn't bail out? Hindi ka nag-bail? Mr. Chair, may ibang mga Mga ano? contempt pa rin daw pong iba kaya Hindi. Ito. With the indulgence again of... Yes, go ahead, sir. Go ahead. Hindi. Congressman That is Paduano. a deliberate move to you. From you. With your lawyer, hindi kayo nag-bail kasi mas gusto mong nakadetain doon sa PNP Custodial Facility. Kaya hindi kayo nag-bail. Ayun yung totoong kwento doon. Huwag na tayo maglokohan dito. Again, you're lying. Because the real reason why you did bail out because you want to be detained doon sa PNP Custodial Center. Again, you're lying. Oh. Di ba? Simple-simple. Aka-Alice Go, billions. Tapos hindi makapag-bail ng 180,000. Oh, you're fooling this country. You're fooling the Filipino people. And with that, Mr. Chairman, with the indulgence of Kong Doming, I move to cite Alice Go in contempt. In violation of our Section 11, Paragraph C. So move, Mr. Chairman. Okay, there's a motion to cite Alice Go, aka Go Waping, in contempt for violating Section 11, Paragraph C of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. And this is duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman. Alice Go, aka Go Waping, is cited in contempt. Mr. Chairman, my second motion will be Alice Go will be detained in a period until the committee report of this investigation will be adopted in the plenary. Question of jurisdiction, because Alice Go is now in the custody of PNP Custodial Center, will be discussed after this hearing, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Okay, there is a motion to detain Alice Go in the Contempt order sa kanya, Mr. Chairman, period of until the committee report of this investigation will be adopted in the plenary of this 19th Congress, Mr. Chairman. And question of jurisdiction or detention of Ms. Alice Go will be discussed in relation to the present custody of Ms. Alice Go after this hearing, Mr. Chairman. Okay, So there is a motion to detain Alice Go, aka Go Waping, until the committee, the Quad Committee, terminates this hearing, and Mr. Chairman. pending the result of the jurisdiction, the issue of jurisdiction. This is duly seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman, Congressman Dan Fernandez. we'll be asking our Sergeant at Arms to coordinate with the PNP officials who have secured Miss Alice Go to coordinate and to hold her in abeyance while the Quadcom, after the suspension of this hearing, will be meeting up in order to find out the jurisdiction of Miss Alice Go, whether we will be putting her back on the PNP premises or in the House of Representatives. Pending the decision as to the jurisdiction Yes. of the detention, the implementation of the detention of Miss Alice Go, the House cited her in contempt
until the House Quad Committee completes or terminates its committee hearing on the issue of the illegal pogos.